Magandang umaga mga mamshis, mga beshies, mga ladies in red, ate matanda at kabata. Nandito naman tayo sa divination talk natin at salamat sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Yung audience po natin, expected audience, yung mga kahit elementary lang yung natapos. Hindi po ito fit sa mga taong matatalino, yung mga may mga PhD, yung may mga, alam mo na yung mataas talaga, yung mga scientist siguro, kasi parang hindi naman parang hindi sila makontento sa ganitong kaalaman kasi pang basic lang naman to. Hindi to sa mga matatalino talaga mga tao. Alam mo naman, kahit nga si Master Christ hindi masyado nagtuturo sa mga matatalino tao kasi marami na yung mga alam. Okay, so yung audience po natin, idagdag natin is ano ay mga mamshi, beses, ladies in red, ate matanda at saka bata at mga ano po, mga handsome tall and dark na mga guys yan at mga LGBTQIA. Kayo po yung audience natin at yung tema po natin is hindi po nagbago. Yung tema po natin is kinuha sa sinabi ni Master Christ na forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin dahil napatawad na po namin yung mga tao may kasalanan sa amin. Ganon po yan. Kasi kailangan po nating magpatawad. Minsan kasi andito sa atin na wala tayong pakialam kung may napatawad man tayo o hindi. Basta ang importante yung hinihingi natin sa Godhead is mahingi natin. At baka malamang is ibigay niya sa atin, pero mali po. Kasi sa Lord's Prayer na kung saan ito kinuha ay hindi po mag-forgive yung Godhead sa iyo kung hindi mismo yung taong nagkaroon ka ng kasalanan, katulad ng yung nagkaroon ng kasalanan pala sa iyo is parang may ginawa siyang kasalanan, mga katarantaduhan, siguro alam mo naman may mga ang daming mga kalokohan yung tao na kailangan mong i-forgive. Okay, dalawa lang, either siya yung lalapit sa iyo o ikaw yung lalapit sa kanya. Mag-forgive. Hindi po mag-forgive yung Godhead. Yung sabi nila na mag-confession ka, hindi po yan sa mga priest or kanino ka mag-confess. Hindi po yung sinabi ni Master Christ, mag-confess ka po sa tao may kasalanan ka. Tapos kung mag-confess siya sa iyo, is i-forgive mo siya. Ang require ni Master Christ 77 times. Tayo po, excuse me, pag nagsisimba po kayo, pumupunta kayo sa mga holy places na spiritual practice, mag-isip muna kayo. Pupunta ka, lalapit ka sa Godhead, tapos hindi ka naman mag-forgive ng ibang tao, baka niloloko mo lang yung sarili mo. Baka hypocrisy yung ginagawa mo. Tingin ng iba dahil lumalapit ka sa mga sacred places, tama yung ginagawa mo. May tama ka naman dyan. Kasi lumalapit ka sa sacred places, church, temple, ano-ano. Pero yung problema dyan, hindi ka marunong mag-forgive. Yung tinitingnan po ng Godhead, puso po, hindi puso ng saging, masarap yun. Puso po ng tao, yung pag-iisip niya po, kung nagbago yung pag-iisip niya, nag-repent siya. Okay. Binago niya na dapat maging forgiving ka, hindi yung magiging mapagtanim ka ng galit, hindi mo siya ma-forgive, hindi mo nga matingnan yung mukha niya, parang unggoy yung tingin mo sa kanya. Okay. So ngayon, yung guilt po ng isang tao, yung atonement at saka reconciliation, magkalapit yan. Hindi natin sinasabing isa lang, pero magkalapit, halos magkadikit yung tiyan nila. Okay. So ngayon, saan yung mga cases natin? Scriptural cases, kung sa Christian, sa Bible, yung mga way na nasira yung unity or harmony ng dalawang tao. Una, kay Adam and Eve. Nagka-problema yung harmony nila or unity. Excuse me. Umuulan yata. Sa Genesis po yan makita. Yung ngayon, so, sa Genesis pa rin makikita.
si Abraham at saka si Lot, hindi sila nagkasundo. Nag-separate sila ng ways. Yan yung mga taong walang harmony, nasira yung unity nila. Yan yung gusto-gusto ng mga masasamang tao actually. Yung masira yung unity ng dalawang tao. So yung advice nila, sirain mo na lang. Medyo may basag na, parang baso, medyo may crack na. Basagin mo na lang. Bili ka na lang ng bago. Hanap ka na lang ng bago. Yun yung sinasabi nila. Magandang advice din yan. Para maintindihan mo yung choice mo, decision mo. Ngayon, ang nangyari yung isa, si Adam and Eve, couple yan couple. Brothers and sisters din. Si Abraham at saka si Lot, relatives sila, parang pamangkin niya yata. Pero dahil kinupkop sila, parang naging magkapatid na sila. Righteous din silang dalawa, pero nag-disagree sila. Yan yung test sa mga naniniwala talaga. Yung nag-follow ng path ng short sabad or sweet melody. Yung sila melody. O ang agape or perfect love. Yung isa dito is yung mga sister wives na tinatawag. Kasi si Sarah, Sarai, at si Hajar, is pareho silang wife ni Abraham. Mas senior si Sarai kasi siya yung mistress talaga. Siya yung unang wife. Kasunod si Hajar. So ngayon, itong mga babae minsan, hindi lahat ng mga babae, may ugali silang very jealous sila sa bawat isa. Which matouch natin yan mamaya. So hindi sila nag-get along. May superiority yung isa. Alam mo naman, superior ka kaya, special ka kaya nga superior ka. Ngayon, yung isa is yung tungkol sa magkapatid, si Israel or si Jacob at saka si Esau, yung galit na yung nagpagitna sa kanila. Pero alam ng iba na masarap daw yung magalit ka, yung talagang iparamdam mo sa feel mo at saka feel ng isang tao yung galit. Sarap kaya yan. Genesis din yan. Kaya nga sira yung puso nila. Na ngayon, sabi ni Master Christ, sa panahon niya daw, later on, mag-expect na kaya tayo ng yung mga taong naniniwala, yung sumusunod sa path ng mga sadhu, katulad ni Master Christ, mga guru, acharya, mga prophet, messenger, at saka mga mystic mentor, mag-expect kayo na madalas yung conflict. Kasi, ang sabi ni Master Christ is, faithless, walang paniniwala yung mga tao ngayon. Yung faith pa naman, or trust, hindi yung sa tindahan, masarap yan Tatlo yung flavor nun may flavoring siya, may umiilaw pag madilim, at saka may invisible. Para akala mo wala. Visual stimulation yung sinasabi nila. Pero hindi yon, iba yung trust na to. Yung first na seed ng Shurat Sabad or sweet melody, sali yun sa melody, o agape or perfect love is faithful. Pag hindi po na-plant ng sadhu, katulad ni Master Christ, yung perfect love sa puso natin at hindi nabuksan yung third eye natin, wala po. Mag-conflict palagi yung mangyayari kasi may kahinaan tayo. Katigasan ng ulo, stiff neck, sabi nila. Pag gumising ka ng umaga, matigas yung leeg mo, stiff neck. Ganon yung mga taong walang agape or perfect love. Matigas yung ulo. Okay. So sa Matthew yan sinabi ni Master Christ. Paalala niya sa mga naniniwala o sumusunod sa kanya. So yung effect dito is minsan guilt. Si Adam and Eve, nagtago sila. So magtatago ka ngayon. Kasi actually hindi mo maiwasan yung minsan nagtatago yung tao dahil hinahunt siya or dahil sa guilt. Eto ngayon maganda to. Kasi sa Marites ni Marintes na sinishare ko sa inyo, maraming fake news. Alam mo naman, mag-iwas daw tayo sa fake news. Alam mo naman yung fake news, minsan iba yung totoo, iba yung narinig mo. So, ang fake news dito is ganito yan. Ang nakasabi according sa opinion ni Paul yata dito, yung pag-iisip daw, nakaset sa
flesh na sinasabi nila, sa katawan, naka-orient sa katawan, eros. Oo. Kalaban niya yung Diyos. Hindi naman tayo kinakalaban ng Diyos, ha? Paalala lang. Hindi tayo pinakinakalaban ng Diyos, paalala lang. Tayo yung kumakalaban sa Diyos. Kasi matapang tayo eh. Alam mo naman yung mga matatapang na tao. Alam mo yung matatapang na tao, gusto nilang kalabanin yung Diyos. Kasi kayang-kaya nila. So ngayon, yung pag-iisip nila naka-orient sa katawan. Alam mo yung pera, pagkain, kapangyarihan, yung praise and worship ng ibang tao. Alam mo yung ikaw yung center ng attention. Yan yung gusto nila. So, ang sinabi ni Paul, sa opinion ni Paul, yung mga ganitong klaseng tao, hindi yon magpailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Minamak nila yung Diyos. Kahit gustuhin pa nila, hindi sila magpailalim. Kasi nakakahiya para sa kanila yung shame. Alam mo yung imamak mo yung Godhead. Naniniwala ka sa fake news na pwede ka magkaroon ng peace of mind na wala yung Godhead. Yung perfect love. Magkakaroon ka ng happiness na wala yung perfect love sa puso mo. Naniniwala ka na yung totoong kayamanan is yung marami kang pera, guns and gold. Alam mo yung ganon. Believe na believe ka sa fake news. Alam mo yung development ng technology, ng science. Magkakaroon ka ng peace. Hindi po, fake news po yan, makire po. Kaya yung mga tao naniniwala sa fake news, hindi yan mag-submit sa Godhead or sa Sado, katulad ni Master Christ, or sa perfect love. So ngayon, dinagdagan pa ni Paul sa opinion niya sa Romans na yung mga tao naka-orient sa eros or sa katawan, hindi nila ma-please yung God. Bakit mo naman ipi-please si God? Ikaw naman yung tatrabaho, kumakain ka naman, hindi mo naman pinoproblema si God, di ba? Pag nag-aral ka, ikaw naman yung nag-aaral, ikaw naman yung nag-answer ng assignment mo, di ba? Ikaw naman sumasagot sa teacher mo. Ikaw naman yung kumukuha ng board exam. Tama lang naman. Bakit mo naman ipi-please si God? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Pag nagutom ka ba, bibigyan ka niya ng pera? Parang hindi naman yata. Yun yung mga maririnig mo minsan sa mga tao. Na pag may bahay ka, may trabaho ka, alam mo yung gano'n, nakakatulog ka ng gusto mo na mahimbing, walang nagdidisturbo sa'yo, okay na yon. Hindi mo na kailangang i-please si God. Yun yung idea ng mga taong, sabi ni Paul, is yung kinakalaban nila yung Godhead. Hindi naman nila kinakalaban nila. Yung reason na hindi ka mag-submit sa authority ng Godhead, kinakalaban mo na siya. Yun yung reason bakit bumaba yung mga rebellious na mga angels. Dahil ayaw nila mag-submit sa authority. Ganun yun. Sabi nila, kung mag-submit ka sa authority, magpa-under ka sa mga religious leader. Hindi naman sinabi ni Paul yun. Yung sinabi niya, mag-submit ka sa authority ng Godhead. Kasi yung mga religious leader na yan, kung sino man yan sila, katulad mo rin yan. Ang kailangan mo mag-submit ka sa mga sado. Yung mga iba po, sumusunod din yan sa sado. Pero hindi pa sila sado. Kasi yung mga sado, perfect po yan. Utama Bhaktas, mga Rasika Bhaktas, mga perfect lovers ni God. Sila lang yung sinusunod natin. Hindi po. Mag-confess lang po tayo sa mga tao, may kasalanan tayo. At in-expect po natin na i-forgive tayo kasi forgiving yan sila. Na ngayon, yung mga tao pala na gumagawa ng kasamaan, dalawa pala yung clue nila. Na alienate sila, na abandon sila, or estranged siya tinatawag. Yung mga tao pong na-abandon sila nung maliit pa sila, at saka yung pag-iisip nila is parang inaapi palagi sila. Victim mentality, sila po yung gumagawa ng mga mahilig gumawa ng kasamaan. Na-abandon kasi sila. Hindi nila naramdaman yung totoong pagmamahal ng isang sado, katulad ni Master Christ, at hindi rin na-plant sa puso nila yung agape or perfect love. Hindi nabuksan yung third eye nila. So sila yung mahihilig sa mga katarantaduhan.
Yung mga kalukuhan nga, pinipraise pa nila. Magaling tayo yung mga kalaban natin, pupulbusin natin yan. Ipaparamdam natin yung hapti, yung sakit ng galit natin, yung paghiganti. Pinapraise pa nila, wow, ang galing nyo, ang galing nyo, ang bilis nyo, natalo yung kalaban nyo, patay lahat. Pinapraise pa nila yan. Yan yung mga evil na pag-iisip. Hindi yan bagay sa mga taong mga nag-surrender sa mga sado katulad ni Master Christ at saka mga mystic mentor, prophet at saka messenger. Pero okay yan sa mga taong marurumi yung pag-iisip, mga masasama. Sige lang, happy naman sila. Sa tingin ko naman may paglalagyan yan sila later on. So ngayon, ito yung sinasabi ngayon sa Psalms. Yung mga mayayabang hindi makatayo sa harap ng Godhead. Kasi ayaw ng Godhead yung mga masasamang tao. Sinabi ko na kanina, sisirain niya yung mga hindi nagsasabi ng katotohanan or mga liars or yung salita nila puro kasinungalingan. Kasi ayaw ng Godhead yung mga bloodthirsty at saka yung mga deceitful na tao, yung itatago nila yung katotohanan. Paano to sasabi ni Psalms? Ibig sabihin, yung mga taong walang shurat shabad or sweet melody, tali niyan sa melody, or mga agape or perfect love, hindi yun makatayo sa harap ng perfect love. Para sa kanila, yung perfect love kahinaan. Bakit ka magbibigay ng perfect love? Niloko ka na nga inonse ka na nga tinarantado ka na, tinatanga ka na nga magbibigay ka pa ng perfect love. Hindi, no? Wise yata ako. Yun yung sinasabi nila. Kaya nga yung mga evil na tao, evil tawag mo sa kanila. Ang tawag sa kanila ni Master Christ, nung pinagalitan niya si Peter, is Satanas, demonyo. Hindi sila makatayo sa harap ng perfect love. Kasi pag tinanggap nila yung perfect love, para sa kanila kahinaan po yun. Katangahan yung perfect love. So ngayon, sabi sa Psalms, sisirain ng perfect love yung lahat ng mga taong hindi nagsasabi ng katotohanan. Kasi yung katotohanan lang ay perfect love or agape. Pag hindi nyo po na-practice, hindi kayo sumunod sa manner o pamaraan ng perfect love, alam mo na, dapat sabi nila, may konting kayabangan ka sa katawan mo. Paano lang wala kang yabang, dapat maangas ka, mahangin ka, di ba? Bilib na bilib yung ibang tao sa'yo. Ay, nako. Kung wala kang ganon, mahina ka, tingin nila. Pero para sa perfect love po, sa mga sadhu po, mga tulad ni Master Christ, mga guru acharya, mga mystic mentor, mga prophet messenger, itong mga klaseng tao na to, sila yung mahihina. No, ngayon, balik tayo kay Paul sa opinion niya. Doomed yung mga tao na to, patungo sila sa kasiraan nila. Kasi marumi yung bibig nila. Hindi katotohanan yung sinasabi nila. Fake news nga. Pwede ka magkaroon ng peace of mind gamit mo yung technology. Pag makapal yung pader ng bahay mo, may pera ka, may milyones ka, bilyones, ang dami mong mga tao pwede pag-utusan. Alam mo yung gano'n, inuutusan mo yung ibang tao. At saka, doon ka naninirahan sa mga taong madudumi rin yung bibig nila. Alam mo, nag-i-enjoy ka sa mga mayayabang. Alam mo yung para sa kanila importante yung pera, popularity, para sila mga artista, para mga politiko. Gustong-gusto mo yung mga ganon, center of attention ka. Para kasi Superman, Wonder Woman. Pero, ang point dito is sana magkaroon ng reconciliation. Ayaw nila reconciliation. Ang reconciliation nila, papatayin kanila, bobombahin kanila, gigirahin kanila. Alam nga nun, ipakukulong kanila. Para sa kanila, yun yung reconciliation. Ma-reconcile sila sa sarili nila. Ang point na reconciliation, ma-reconcile ka sa Godhead. So ngayon, pag may tao pang natira na hindi mo ma-forgive, hindi ka pa na-reconcile sa Godhead. Separated ka pa sa kanya, alienated ang tao doon. Para kang inabandon.
Ngayon, ito yung encouragement sa point of view ni Paul. Mga kaibigan, yung mga kaibigan lang. Friends, kaya nga sabi ko, mag-umpisa ka sa friends, hindi sa benefits. Sasama na lang yung benefits later on. Kailangan mo ng friendship. Mga spiritual kayo, excuse me, kayo po, namumuhay kayo sa pamaraan ng mga sado, katulad ni Master Christ, sa maraan ng Diyos. Kung may isa sa inyo na magkasala, ibalik nyo siya sa katotohanan, sa perfect love, sa pamaraan ng pagiging gentle. Hindi po yung sigawan mo, tadyakan mo, suntokin mo, babanatan mo, hahampasin mo. Hindi po yan. Kasi magkakasala ka. Kaya sabi niya, ingatan nyo na hindi kayo magkasala. Ipakita nyo. Ipakita nyo sa isang tao na mahal nyo siya. Maging gentle po kayo. TLC, tender loving care. Ibalik nyo siya pag nagkasala siya. Nagkamali siya. Kasi, ang sabi dito, dagdag pa, sa opinion ni Paul is, bear another's burden and fulfill the law of Christ. Ibig sabihin, law of love po. Love your neighbor as you love yourself. Pagmamahal po. Agape, perfect love po yung ginagamit natin. Hindi po installment, hindi po partial, hindi po kalahati, hindi po paunti-unti. Wala po. Perfect yan po. Buong buo po binibigay yung pagmamahal. Yan yung pag-bear natin ng burden ng isang tao. Dinadala po natin isang tao. Yan yung tinatawag nating brother's keeper. Lahat po tayo magkapatid. Hindi lang po babae. Hindi mo lang po lalaki, kundi babae din. Brother's keeper. Buhatin mo yung kapatid mo na nagkasala. Hindi mo yung idiin mo pa, lagyan mo pa ng dagdagan mo pa yung problema niya. Hindi po yan. Si Satanas lang po yung gumagawa niyan. Yung mga naniniwala po, hindi po nila ginagawa yung ganun. So, anong dagdag dito? Itigil po natin yung maruming salita. Sabihin lang po natin yung katotohanan. Yung katotohanan po is agape or perfect love. Tulungan po natin yung iba sa salita natin. Hindi yung naligaw sila, hindi yung fake news. Hindi, wag mo sabihin na dahil may technology ka na, may peace of mind ka. Dahil may kinakain ka sa mesa mo, may peace of mind ka na. Dahil po na malaki yung bahay mo, may mansion ka, malaki yung lupain mo, may peace of mind ka. Dahil po president ka ng isang country, manager ka, ambassador ka dyan, may peace of mind. Wag po, fake news po yan. Ang may peace of mind lang po ay yung may agape or perfect love. Huwag po nating palungkutin yung Holy Spirit. Kasi may seal po tayo, lahat po, nang binigyan ng Shurat Sabad, sweet melody, salin nyo lang sa melody, or agape or perfect love. May seal po yan sila. For redemption. Yan yung seal ni Master Christ. Mas mataas po yan sa seal ni Solomon. Iwasan mo natin maging bitter. Magalit. At yung parang masira yung pag-iisip natin sa ibang tao. Huwag mo nating sigawan, isumpa o pakitaan ng masamang ugali ng iba. Okay. Kaya kailangan nating maging kind, maging tender-hearted, at maging forgiving. Yan po yung encouragement na sa opinion ni Paul. Sa opinion ni Paul yan Okay. At dagdag pa rito, wag po tayo maging jealous at maging mayabang.
Kasi yun yung nangyari kay Sarai at saka kay Hajar. Okay. Ito, sa Islam po, allowed po yung foreign na wife. Kaya nga, dinidiscourage po. Nauna pa yung Christianity sa Islam, ha? Kaya dinidiscourage yung jealousy. Kasi yung pride, magiging conceited ka. Akala mo ikaw yung center ng universe. Hindi po in-encourage yan. Yung jealousy po, ito po yung reason ng rivalry. Minsan tinatranslate ito na rivalry. May mga selfish ambition ka. Ikaw lang po yung pwede. Ikaw lang kayang-kaya mo. Hindi mo alam. Hindi mo kayang-kaya. Kaya nga yung mga kapatid natin, nag-embrace ng Islam. Hindi po ina-encourage yung jealousy. Kasi yung selfish ambition nyo po, yung helpmate po, yung katulong, hindi major. Excuse me. Helpmate po, katuwang sa buhay. Hindi po yan utosan. Sila po yung nagpapagaan ng practice natin sa spiritual life. Hindi po yan sila pabigat. Kaya nga sabi ni Master Christ, bago ka lumapit sa altar at magbigay ng offering mo o pagmamahal mo, mag-reconcile ka muna sa kapatid mo na lalaki o babae. Hindi ito naintindihan ng iba. Alam mo, punta ka lang ng holy place, simbahan, temple o kung ano-ano dyan. Mag-pray ka lang. Tanggap na agad. Hindi po. Mag-reconcile po kayo muna. Bilangin nyo muna yung mga taong hindi nyo na-forgive. I-forgive nyo muna. Lalo na yung gusto nyong balatan at saka patayin. Mag-forgive muna kayo. Kung hindi kayo mag-forgive, huwag na kayong pumunta sa holy place po. Huwag na kayo mag-worship dyan. Itigil nyo na yung kaplastikan nyo. Itigil nyo na yan. Yung show nyo ng holiness. Yung hypocrisy nyo, itigil nyo na muna. Unahin nyo muna mag-forgive sa iba. At saka pag naka-reconcile na kayo, saka kayo pumunta. Hindi po paramihan yung paglapit sa Godhead. Nababasa niya yung puso niya. Maging satanas yung labas nyo niyan. Yung satanas pumupunta sa sacred place, holy place, sa mga temple. Si satanas po yan kasi hindi nyo sinusunod yung utos ng Sado or ni Master Christ. Galit at puot po yung naninirahan sa puso nyo. Akala nyo ba, mapabilib nyo yung kapwa nyo tao, pero yung Godhead at saka yung Sado, walang believe sa inyo. So, yun yung sinasabi, pag may kasalanan yung isa sa inyo, utos ni Master Christ, kailangang ibalik nyo siya sa perfect love. Ibalik nyo siya, huwag nyong tadyakan, huwag nyong i-block, huwag nyong alam mo yung ganun, huwag nyong habulin para maglayas, huwag po. Pag-iisip po ni Satanas yan ng demonyo po. Sineseparate po kayo sa perfect love, sa harmony na tinatawag. So, ano sabi ni Master Christ? Ituro nyo ano yung tama. In private, hindi in public. May mga tao dyan, gusto nila i-announce sa buong mundo na may kasalanan yung ibang tao sa kanila. Hindi po tinuro ni Master Christ. Yan sabi niya, point out the wrong in private. Ituro nyo yung mali sa private. Kayo lang dalawa. Tapos, kung talagang hindi nagbago at a certain point in time, kailangan mo may isa o dalawang witness ka na Sado, hindi po kahit sino. Yung pangatlo sa as community ng Sado, fellowship. Kung hindi talaga siya magbago at a certain point in time, sabihin natin for the next 10 years or 20 years, kung i-consider mo na siya na tax collector, kasi mga tax collector, kahit wala kang pera, pipilitin kanila. Consider mo na lang sila na tax collector. Ganon yung mga taong, hindi magpatawad. Mga tax collector yan sila. Kailangan nilang maningil ng utang. Hindi sila maka-forgive.
Ngayon, ito yung sabi na i-enhance ni Paul, yung opinion ni Paul na sinabi ni Master Christ, i-enhance po niya. Dito na po tayo sa katapusan. Huwag kayong mag-alala, hindi ito mahaba. Mga Mamshi, Beshi, Ladies na Red, Ate Matanda at saka Bata, mga handsome, tall, and dark na guys yan, at saka mga mapuputi at mga LGBTQIA. Sabi niya, pag may reklamo kayo sa community ng mga believers, kailangan nyo pa bang dalhin sila sa court ng mga taong walang kaalam-alam sa agape or perfect love? Hindi nyo ba sila dadalhin sa community ng mga saints, mga taong may agape or perfect love, or surat sabad or sweet melody? Hindi nyo ba alam na yung mga sado, sila yung mag-decide kung ano yung mangyayari later on sa mundo natin? Hindi nyo ba alam yan? Bakit nyo pinaprioritize yung mga taong walang surat sabad or sweet melody or perfect love sa puso nila? Bakit doon pa kayo mag-decide sa court ng mga taong ganito? Walang agape or perfect love. Hindi nyo ba alam na kung kaya nyo ng mga sado mag-decide kung ano yung future ng mundo na to, yung mga maliliit na bagay, hindi sila marunong mag-decide? I-reflect natin, isa sa mga problema dito, bakit ito sinabi ni Pablo, dahil nag-engage sa adulterous activity, at saka hindi mo masabi-sabing katarantaduhan yung mga tao. Sabi niya, bakit kayo lalapit sa court ng mga tao na walang agape or perfect love? Hindi sa community ng mga saints. Hindi nyo ba alam na yung sado yung mag-decide kung ano yung mangyayari sa mga angels, sa mga fallen angels? Kung ang mga sado, mga katulad ni Master Christ, na may perfect love, mga guro, acharya, mga prophet, messenger, mga mystic mentor, yung mag-decide kung ano yung mangyayari sa buhay na to, bakit kayo lalapit sa mga taong walang surat sabad or sweet melody? Sali nyo lang si melody o agape or perfect love sa puso nila. Nakakahiya kayo. Mas lumalapit kayo sa mga taong walang agape or perfect love kaysa sa mga taong may agape or perfect love. Hindi nyo ba alam na kabobohan ito, kahangalan? Ito yung pagsettle nyo, kabobohan. Hindi kayo lumapit sa mga sado, mga katulad ni Master Christ, prophet, messenger, guro, acharya, at saka mystic mentor. Hindi kayo lumalapit sa mga taong mga tinatawag nating rasika baktas or mga taong topmost devotees o mga perfect lovers ni God. Hindi kayong lumalapit sa kanila. Lumalapit kayo sa mga taong walang agape or perfect love. Ano yung klaseng utak meron kayo? Naniniwala kayo na sumusunod kayo sa utos ni Master Christ, makamundo yung paraan nyo na pag-settle ng kakulangan ng kapatid nyo. Anong klase merong utak kayo? Anong klase merong puso kayo? Baka puso ng saging siguro. Masarap yun, Kaya kayo mga Mamshi, Beshi, Ladies na Red, Ate Matanda at saka Bata, mga handsome, tall, and dark na guys yan, mga LGBTQIA, na naniniwala, sumusunod sa utos ni Master Christ, o mga sado, isettle nyo in private muna. Mag-pray kayo sa bawat isa. Bigyan nyo ng time na makarecover yung tao. Hindi kayo mag-settle sa
Kasi katangahan yan sa mata ng Sado at saka sa Godhead. Once na mag-decide yung mga Sado kung ano yung mangyayari sa mundo natin, katulad na sinabi ni Master Christ, sabi ng mga disciples, susunugin na lang kaya natin yung mga tarantadong ito. Ibagsak na lang natin yung apoy mula sa langit. Sabi ni Master Christ, wag po natin gawin yan. Ano klase may utak kayo? Wag. Bigyan pa po natin ng chance. Kayo po, hindi kayo makapag-forgive. Ewan ko kung mga believer ba talaga kayo? May faith ba talaga kayo? O baka federasyon kayo ni Satanas? Pero sige lang po, pagbigyan po natin. May choice po yung tao. Kasi kung mga grass kayo, ano tawag dito? Mga alam mo, hindi kayo mga fruitful, itatapon kayo sa apoy. Parang tinatakot ko kayo. Hindi, subukan nyo lang po. Antayin nyo lang po na kumatok sa kamatayan sa pintuan nyo. Malalaman din niyo din yan. At saka pag nangyari yan, sana po bigyan kayo ng chance ni kamatayan na makapag-forgive. Ewan ko lang kung magkaroon pa kayo ng chance pagpatay na kayo. Anyway, ito po yung sinasabi na kailangan makipag-reconcile po tayo. I-settle po natin, i-arrange po natin yung lahat sa buhay natin bago tayo mag-pass away, mamatay sa buhay natin. Kasi po, ang tawag po natin sa sarili natin, mga believer, naniniwala po tayo sa agape or perfect love. Ito po yung path ng perfect love. Huwag po tayo sumunod sa mga taong walang perfect love. Puro fake news. Akala nila magkaroon ka ng peace of mind, ma-please mo si God, na wala kang agape or perfect love at hindi ka marunong mag-forgive. Yun yung fake news. Hindi po pwede yan. Pero anyway, sige. Pagbigyan po natin dahil po free naman po tayo. Pwede natin gawin yung gusto natin. Pwede tayong magpakamatay anyway, anytime na gusto natin. Pero sana po mag-isip po tayo ng maayos. Forgiveness po. At hindi po mga makamundong tao yung mag-settle ng problema natin. Yung mga Sado po yung mag-settle sa kailangan nating i-settle. Wala na pong ibang way. Yung mga Sado katulad ni Master Christ, Prophet, Messenger, Guru, Acharya, at saka mga mystic mentor. Wala na pong ibang way. Kaya nga sabi, I am the way. Sila lang po yung daan. So kung may iba ka pa pong way, sige, pagbigyan mo muna yung takbo ng isip mo. Pag na-realize mo na po, balik ka na lang po. Sana po, buhay ka pa po pag na-realize mo. Okay. Thank you po sa time nyo. Hanggang dito na lang po tayo. Sana po may napulot kayo. Hindi po natin na-continue yung story ng Exodus, pero sa susunod po i-continue natin. Kasi mahalaga po yung value ng forgiveness at saka reconciliation. Thank you po sa time nyo. Bye-bye.